Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Thank God it's Friday, Oktubre 17, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan isang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Excited na kadamaan sa aton kay Biyernes na. Thank God it's Friday. Last working day of the week. Look forward gid no sa mga empleyado nga nagatrabaho Lunes tugtong Biyernes. Makaligad ang pila ka adlaw nga pagtrabaho. Ulaw bugtaw sa trabaho. Pila man ka adlaw nga hindi naton malikawan ang stress sa trabaho. Stress ikaw sa ulubrahon. Stress ka man sa imo abi nga mga kaupdanan dira. Amo na no ang ginapangatubang sa mga empleyado kada adlaw ang traffic pagid. Agti kon magbaskog pagid ang ulan ti baha pagid. So muna no ang pila sa mga ginapangatubang sa mga empleyado naton, kadamaan sa mga empleyado naton nga nagatrabaho Lunes tugtong Biyernes. Pero nagapabilin silang pursigido sa pagtrabaho. Nagapabilin silang positibo. Iti may mga tagsaman sila ka mga handom sa ila tagsang pangabuhi. Isa nga ti anuman ang ilang ginapangatubang padayon sila nga nagatrabaho. Padayon sila nga naghatag serbisyo sa ilang mga clients. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, suryan tayo ning dugang nga mga pagpanghanda sa Office of Civil Defense. Ini may kaantanan sa asod-asod nga linog. Hindi lang diri sa ato, no? Hindi sa ibang pagkagabahin sa pungsod. May mga linog na na-record sa Luzon, sa Visayas, kag sa Mindanao. Sa masunod nga semana, kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati, may simultaneous earthquake drill kada quarter yung ginhiwat ang NDRRMC. Pero subong, ang mga LGU mismo, may mga gina-initiate na sila nga mga earthquake drill, just like sa ginihimo sa Iloilo City Government. So, dira mo makita, no, nga step up agad ang mga LGUs sa ilang efforts. Iti luyag nila nga protektahan ang ilang mga constituents. Equip dapat ang mga kauturan ta sang ilang mga pagadapat pagobrahon.
Iwantang alabuton ang Director sa Office of Civil Defense. Si Director Raul Fernandez. Padayon kita sa gihapon nga nagabantay no sa sining mga balita na nungod sa problema sa flood control. Damo gid subong nagagilinuwa nga issue sa flood control. Dira tagin makitaan nga ang mga tawo subong ya nangin mabinantayon pagit sa ila tag sa kalugar. Just minutos magaligan sa takna ng alas 2 sa hapon. Magaupod ta sa biyak linya ang Director sa Office of Civil Defense, si Director Raul Fernandez. Director, welcome po sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon. Ay, magandang hapon na Paul. Sa mga taga-subaybay natin ng Radyo Pilipinas. Sir, bilang dagdag na mga preparations natin, sir, no? Sakaling may lindol, sakaling may tsunami, sir, ano yung mga gagawin ng Civil Defense Western Visayas? Yeah, maliban sa ikakandak natin earthquake drill, no? Evacuation drill para sa ground shaking at saka sa tsunami, meron din tayong binubuong review team, no? Lahat ng mga contingency plans, i-review natin, no? Multi-agency siya para masundan natin kung meron talaga siya. Responsive talaga siya for yung yung risk na dala ng lindol at ng tsunami. And patuloy yung ating ginagawang mga assessment and capacity building lalo na sa training sa collapse structure search and rescue. Okay. Sir, may 2 araw na schedule, sir, no? Ilang parts ng panay hinati natin. So, ano yung ine-expect natin sa ating mga kababayan, sir, sa 2 araw na ito? Ang ating request, realistic na pag-perform ng ating exercise. At kaya nga ginawa natin siya Okay. Garang nag-utod-utod si Director. Importante gid nga daan nga mapabaskog tang aton kahandaan kay way kita kahibalo kung saan una naman ang masunod nga linog ang nabatyagan naton diri usually mga dira sa 4 diri sa aton no sa Iloilo. Ang nakita naton sina dapat panghandaan ta ang mga mas mabaskog pagid nga linog. Hindi halos kada adlaw. Hindi halos kada adlaw gid. Minuto may ma-record ang Civil Defense o ang FIVOX nga linog. Nagapanumbalik sa biyak nga linya si Director Fernandez regarding, sir, sa ina-expect natin sa 2 araw na earthquake at tsunami drills. Sir, yan, napunto tayo kanina.
Yung nasabi ko nga, no, na in-expect natin na sana maraming makilahok Aha. sa isang gagawa nating earthquake drill, Sana hindi lang yung mga schools or yung mga government agencies, sana po kahit yung mga ordinary sa mga yung mga business establishments natin, yung mga offices, yung private sector, and then yung simbahan at yung mga ordinary citizens. Sana i-observe natin ang gano'n. Okay. Nakikita natin, sir, na usually pag earthquake drill, first, second, third, hanggang fourth quarter na earthquake drill ng NDRRMC, nakikita na rin natin yung active participation. And with this, sir, nakikita natin mas marami sana yung mag-participate pa, Director. Yes, sana nga mas marami pa, Kaya nga, as much as possible, inaano natin, hindi na parating school yung ating dinidrill. Even yung mga hospital, pinupuntahan na ho natin, pati itong mga commercial establishment. Okay. Ang senaryo, sir, magnitude 7.2. So, ano yung instruction natin, sir, sa ating mga local DRM councils para ma-check din nila, sir, kung sumusunod yung mga kababayan natin sa drill? Yes, at the same time, ginagawa nila yung tamang dapat gawin, yung top, cover, and hold. So, binibigyan natin yung na yan, yung task na yan sa ating mga local DRRMOs na as much possible na i-disseminate na rin natin sa ating mga kababayan through our barangay DRRM committee members. So, gusto natin makita sa barangay barangay level yung execution at mano rin natin doon sa mga kababayan natin kung ano yung kailangan nilang gawin kung sakaling merong yanig na mangyayari. Gaano kahalaga, sir, na mapagtuunan natin ng pansin yung earthquake drill at saka yung mga secondary hazards like itong tsunami at minsan nga may mga sunog pa at iba pang mga hazards na dala ng lindol? Gusto natin na malaman ng ating mga kababayan, this is one way also of yung giving them information, sharing information para maging knowledgeable sila, Kasi ang nakikita natin, isa sa mga factors na nag-create ng fear, anxiety sa ating mga kababayan kung hindi nila alam kung anong gagawin sa mga ganyang pagkakataon. So, through the conduct of itong mga drills, at kapag nag-ano yung ating mga DRRMOs, nag-conduct sila ng IEC, so, nai-inform yung na nagkakaroon ng kaalaman yung ating mga kababayan. Kasi nga naman, kapag may kaalaman ka so, ligtas ang pamayanan kung tayo ay may alam. Yes. So, yun ang una natin, gusto ibahagi rito, na magkaroon ng magkaroon ng pagkauhaw or yung mga kababayan natin ay magkaroon sila ng motivation, magkaroon sila ng motivation na alamin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, Lalo-lalo na itong na itong paglindol is wala ko itong exemption dito. Yes, so lahat po lahat dito ay nakaka-experience siya, kung ito ay magkaroon ng paglindol. So ang atin dito is mawala yung takot, magkaroon ng confidence. Una kasi magiging epekto kapag wala tayong alam, magkakaroon ng panic attack. So mayroong pagkatakot. So mas nauna pa yung nagkaroon ng mental mga anxiety, depression, yung natin panic attack. So kapag kasi alam mo yung yung gagawin mo, alam mo kung ano yung kung saan ka papatungo, ano yung mga kailangan mong dalhin, So nagkakaroon ka ng kumpiyansa at nawawala yung pagtatakot. And sa nakikita natin, sir, sa mga lindol na yumanig dito sa atin, sir, although hindi siya gano kalakas,
Pero makikita mo sir na yung mga tao once na lumindol, alam na nila yung mga gagawin nila, pumupunta sila sa mga open spaces to ensure ang kanilang safety. Yes, ngayon, tulad na gusto natin papasok sa isang establishment ko, dapat alam mo kung saan yung exit points, Yes. kung saan yung rota na pili mong daanan na safe ka. So, doon sa yung situational awareness, yung environment mo, na taking into consideration, na-realize natin na anytime na magkaroon ng lindol, alam mo ba yung mga hazard above your head? Kasi ang karamihan, kadalasan na nabibigkos ng mga injuries ay yung mga nababagsakan ng mga bagay mula sa ibabaw o nadadaganan ng mga gusali. Okay. Sir, na-discuss na naman lang natin yung mga gusali. Most of the government offices, yung ginagawa nila, sir, na check nila yung structural integrity ng mga offices. How about, sir, sa mga private, mga private establishments? May mga ginagawa rin ba sila or may coordination din ba sila sa inyo, sir, sa civil defense? Ay, ito po yung nakano na po yun sa mga local natin, DRRA host natin. Okay. Yeah, sa kanilang mga nasasakupang area, no, sa kanilang respective AOR nila. So, balik ang gusto natin maibahagi, no, sa ating mga yung lalo na po sa mga sa mga ordinary natin citizens natin na naglalagay sa kanilang mga kabahayan na pwede naman nilang gawing earthquake proof, no, yung sa kanilang kabahayan. Halimbawa nga po, no, yung mga aparador natin, no, yung mga drawers natin, so dapat kung kinakailangan, may mga pamaran yun, gawin natin fix, lalagyan natin ng blades para hindi ito matutumba, at as much possible, tatanggalin natin yung mga bagay na nasa taas ko ng natin na nakapag-limanig, pwede mahulugan yung ating mga ulo. Yes, sir. And then, i-secure lahat ng mga bagay na pwedeng magalaw, bumagsak, or mahulog kapag naroon ang pagdinig. No? At alam din ko sa inyo mga lugar na yung mga high tension wire natin, yung mga poste, and then yung mga glass panels, no, yung mga salamin, lalayo tayo doon sa mga ganong mga So, sa mga ganong ka naman ang sana nga, pwede rin gawin ng ating mga IDR reports sa barangay level, makapagkanta ko sila ng mga ganong klaseng dagdag kaalaman. So, para kahit yung mga kahit yung mga gusali nila, no, kailangan nilang alam nila na hindi matibay sa panglupa ng kanilang bahay, then pwede nilang ipa-retrofit kung kakayanin nila. Kung hindi naman, and then gawin lang at least yung patibayin, kaya tanggalin lang yung mga hazards na nasa ibabaw. Okay. Sir, na-discuss natin yung sa earthquake. How about, sir, sa tsunami? Ano, sir, yung mga masasabi nating dapat gawin ng ating mga kababayan in case na may tsunami alert dito sa atin sa Western Visayas? Ang kailangan po natin gawin dyan is malaman nila kung saan yung ligtas na lugar, mataas na lugar. Na kung halimbawa may narinig silang yung sabi ng roaring sound. So, alam na nila kung saan sila pupunta. No? So, meron tayong tinatawag dyan na gano'n pa rin, yung drop, listen, and roar ba yun, na kailangan maano nila yun, kung may narinig silang roaring sound, so they have to, kailangan na nilang pumunta sa mataas na lugar. So, shake, drop, and roar, no? Ano po yun? Kapag nakarinig ng shake, no, ng shaking, so mag-drop po muna, no? Mag-ano muna on the ground para maabot yung pagkahilo. At kung may narinig sila na may roaring sound, then evacuate kagad. Alam nila dapat sana yung mataas na lugar na kung saan hindi aabutin ng alon. May instruction tayo, sir, sa mga local DRM offices natin na dapat sana, sir, sa kada barangay may ma-identify yung mga barangay natin para
yung mga kababayan natin aware na sila, and if ever na may mangyaring tsunami or may tsunami alert, doon na sila didiretso. Yeah, yung pa yung titingnan natin, no? Kaya nga nagsasagawa tayo ngayon ng inventory ng mga contingency plans nila sa Okay. tsunami para ma-review natin kung na-identify nga talaga nila Yes. yung mga locations na kung saan pwedeng doon mag-evacuate yung mga tao Aha. na hindi sila abuti ng alon. Okay. Sir, when it comes naman sa resources natin, sir, how do you assess yung mga kagamitan natin in case na may malaking earthquake or tsunami dito sa atin? Sadly, hindi pa ho tayo well equipped, no? Okay. Pagdating sa mga collapse structure natin. Dahil kukunti pa lang ho mga LGUs ang may kagamitan na pwedeng special tools kasi yan, special equipment na ginagamit sa mga collapse structure. So, ang meron pa lang ho dito sa atin, kung sa Antique, si San Jose Buenavista, then ang province ho natin, at saka si Iloilo City at si Padilla. I don't know with other province and yung mga LTUs natin. Palagay ko wala pa silang nabibiling hindi pa sila nakapag-invest ng mga equipment. At kung meron naman, wala pang mga trained personnel na may capable of Na utod lang ang aton nga koneksyon, no? Pero ang storyahan ni Director ang parte na sa mga kagamitan, no, sa search and rescue. Director, regarding sa mga equipments natin, kamusta? Kulang sa akin sa assessment po natin, kulang pa yung ating yung mga special tools na pwedeng gamitin, no, sa search and rescue sa mga collapse structure natin. Ang pagkakalang ko lang ang meron mo lang yan yung San Jose, sa Antique, and then si Iloilo City at saka si Pabilla. Ang iba ho ay wala pa ho silang mga equipment. At kung meron man, wala ho tayong mga trained personnel na pwedeng gamit merong skills o may kaalaman na gamitin ang mga tools na yun. Maliban po yun sa mga natin, sa mga uniform personnel natin. Yung bureau pa, meron mo tayo dito. Meron po tayong 2 teams. And si TOG 6, yung Philippine Air Force, meron mo na rin silang mga equipment at si engineering. Pero yan hindi pa ho sapat yan para sa natin, para sa rehiyon natin. And we hope, sir, no, na with these incidents, with this series of earthquakes, ma-realize ng mga LGUs natin na dapat unti-unti maka-procure na sila, and para mas maging handa yung mga kababayan natin na mag-evacuate sa mga ganitong insidente, Director. Yes, tama ka dyan, Paul, no? Na sana i-programa ng ating mga LGUs ang pag-procure ng mga ganong klaseng mga equipment at saka undergo ng training sa kanilang mga responders sa collapse structure. Okay. Search and rescue. Okay. Lastly, Director Fernandez, sir, ang inyong mensahe, panawagan sa publiko. Tayo po nananawagan na sana maging kalmado lang tayo, no? Kailangan lang natin na talagang tanggapin, no, na ang ating bansa ay ang location niya ay prone talaga sa mga lindol, kaya nga nandito tayo sa may mga nag-uutugang mga tatawag natin mga tectonic plates na meron talagang panahon na siya gumagalaw na nagdudulot ng lindol. So, hindi na ho natin maalis hindi natin maiiwasan yun. Ang kailangan lang ho talaga natin ay maghanda. Hindi ho tayo kailangan na magpanik o mawalan ng pag-asa kung tayo ho ay meron tayong sapat na kaalaman, no, kung ano yung sitwasyon natin at kung ano yung gagawin natin at kung ano mga bagay natin kailangan natin paghandaan. Huwag ho tayong matatakot, no?
dahil magpapanik, dahil yun po ay lalo po magpapadali, no, sa ating buhay. Subalit tayo ay makikisama, no? Kooperasyon lang po sa ating pong pamahalaan at ginagawa ho natin yung lahat ng magagawa natin para ho tayong yung mapaghanda ho natin yung ating mamamayan sa anumang pong klaseng kalamidad na dumating po sa atin. Sa ano naman po ng paglindol, tulad nga po nasabi ko, no? Hindi po natin ito maiiwasan. And ang pwede ho natin talagang gawin sa ngayon ay itong pong mga pagsasanay na gagawin natin, yung mga drills. At talagang dasalo talaga na hindi ho tayo daanan. Magdadasalo talaga tayo dahil kahit pa paano talaga kapag tayo ay dinaanan ng ganyang klaseng trahedya, kung wala hong mamamatay, ay masisira naman yung ating mga infrastruktura, ang ating bahay. So magiging mahirap din po yung ating buhay. So dasal lang po para maging mapayapa at wala hong ligtas ang ating buhay. Okay. With this, maraming salamat Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense Western Visayas. Maraming salamat po. At yan mga kabinan, Director Raul Fernandez, ang Director sa Office of Civil Defense Western Visayas. Pero ano gid ang nagtatak sa aton interview kay Director Fernandez? Magdasal. Swasan tagit ka pangamuyo. Ani magganhagan ning mga linog. Damo na sa mga nabiktima, damo na sa naapektuhan, damo na sa mga nagkalaguba ng mga edipisyo, infrastruktura. Way pa maumpawan ng Pilipinas sa flood control project. Ari na naman pila ka mga kalamidad. Kani hindi na madugangan. Magaling kahalig kagina ata sang aga may ara naman nga linog dito sa area sa Surigao. Magnitude 6 man to, kusog-kusog man. Dira mo bala makita ang kasako sa pagbulag, no? Sa duta. Dapat gid sakuon ta pagid ng mga interventions, mga preventive measures nato. Ano mabulubudlay kung maano kita kulang kita sa hibalo sa pag-evacuate, dira gid magka-problema. 32 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Magatagla kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa, bantay. Bang magkaroon ng sariling bahay soon? Boy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? #Panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin ang mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr.
hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haray Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best! May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me Señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And lumayo ka man sa akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento. Pauso. Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like Rani, Anyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like Bongga, defined as flamboyant or excellent. Pahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like Abaka and Tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri or Marites? Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. 42 minutos, magaling sa taknang alas 2 sa hapon. Panayin ka mga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Man. Mga gabi na madugay na ining problema dira sa Banwa sang Hordan Guimaras. Ining alagyan bala sa pakadto sa babaw pagit ng mga pansyon dira sa Old Cemetery sa Barangay Poblasyon, Hordan Guimaras. Mga kabyanan, ang ining problema pagasolusyonan sang Banwa. Through the leadership ni Mayor John Edward Gando, nag-inspeksyon ini sila kahapon. Ipakita naton sa inyo no, ang sitwasyon bala. Ang una nga video, ipakita naton sa inyong sitwasyon magpasaka ka sa babaw. Kung ano ka budlay, kasiok, magdamo harang. Muna nga ti, kung dito sa babaw ang plano mo nga maggulo sa imong patay, sigurado gid mabudlayan gid ang mga nagakarga sang lungon. Muna nga ti, pag tutukan ina no sang lokal nga panguluhan sang Hordan. Siyang video alin
sa dalom, pasaka na natin ito sa babaw. Ti, tanawan nyo pala kung ano kakitid. Ti, dala ka sang, dala ka sang lungon. Ti, siyempre, ang lungon, hindi na yung mga dala lang sang isa, dua katawo. Nagpila katawo sinang nagahakwat. So, can you imagine, no? Tanawa blaunan. Amo nakakitid ang lagyan. Ti, paano mo madulong sa babaw ang imong himatay sila? Ang imong patay? Diba? Basta ginato sa babaw. Ara tunga sa tunga na gid na yung sandalan, no? Ang isa ka panson dira, 3 ka bilog pang ara pagid. Araw nanan. Tanawan nyo lang kung paano na kaigo. Okay? So amo na ang sitwasyon dito sa babaw. So ang plano ni Mayor John Edward Gando nga ma-implement ang banwa sang 1.9 meters nga pathway. So mag-conduct sa clearing operations. Pero ang matabo siniistoryahon na yung mga himata na maapektuhan. I-explain sa ila. Alam mo although malayo-layo gid man gamay ang bag-o nga sementeryo, pero mas tawhay dito. So muna ipabati naton sa inyo ang interview or ang mensahe ni Mayor Gando sa mga kauturan ta dira sa Banwa Sanghurdan, Guimaras. Sige, conduct nila nga inspection. So sa among inspection, makita na pagulay naging magsaka dito sa babaw, bangod niya ang mga pansyon nagaharang na sa aton nga pathway. Gani ang plano sang banwa nga ma-impose kita sa 1.9 meters na pathway agud nga dire-diretso sa babaw mabutangan naton sa steps kag amo ni sa dason nga palabuton nga mga inadlaw pag-imbitaro naton ang mga himata sa mga pansyon nga mapiktuhan sang sining clearing operation kag sang aton nga pag-establishar sang steps paadto dito sa babaw. So kung silingon, may mga pansyon gate nga mapiktuhan. This would be 1.9 meter nga pathway kagamo ni ang pasaka dito sa babaw agud yan aton nga mga period families sa mga himata pakasaka dito sa babaw sang matalunsay. So this will be the priority sa aton banwa pag-umpisahan naton sa subukan. Batian si Mayor John Edward Gando sang probinsya sang Guimaras. So nakita naton nga bentaha ini sa mga pumuluyo ta. Although may mga maapektuhan pero dapat maintindihan nila nga mabudlay kung hindi naton pag-i-clear ang pathway. 1.9 meters Balan mo nga 1.9 meters, siyempre takson mo ang lungon, di ba? Paano paghakwat sang lungon? So hawanan, iti mo na yung mga priority, sumugod subong nga tuig sang LGU Cordon. Ang isa sa Balcon Maravilla mo, sa Barangay Balcon. Pero kung maglabay ka dira sa old cemetery, kita mo gidya grabe nga pagtangkas-tangkas naman. Isa pa gid na sa ginaluyag ta pamangkoton kay Mayor. Mayor na pailayo lang abi kung may lino gabi nga magluntad nung matabo da dira Kay sa Cebu may mga pilaman ka mga sementeryo ang naapektuhan Bagod sang linog. Minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton nga suki nga tagpalamati si Migo Patrick John Nierbes. Sa mga nagatutok sa ila radyo, isa man ka mayad-ayad nga hapon sa inyo. Ay send gani diri sa GC namon sa Regional Advisory Group for Police Transformation and Development. Ariya, God is bigger
than the big one. Related man ni sa ginhambal ni Director Fernandez bala kay ina na dapat magpangamuyo ta. Okay, ari basahon ta parang magsalig kita sa gihapon sa Ginoo. They warned us about the big one, but what if the real one isn't the quick, but the fear shaking our faith? When everyone starts to crumble, remember, God never does. Tuod ni mga kabyanan, kung sa, hindi lang man sa linog, no, sa inyong pagpangabuhi, ginatest ang inyong faith, ginatest ang inyong pagsalig sa iya, padayon lang kamo sa pagpangamuyo. Tagsa sa aton, may ginadalagit nga problema sa pamilya man, sa imo trabaho, sa imo organisasyon, or sa diin man nga konektado ikaw. He's the same God who parts seas, calms storms, and still holds the world in His hands today. So don't let fear be louder than your faith. The big one may shake the earth, but our God moves mountains. Muna no, sa mga kauturan tablang feeling nyo lalo, wala naging ka mo sa paglao. Feeling nyo, down din ka mo subok, hindi ka mo mawadaan sa paglao. Kaya ang tanan nga na, nakita sang Ginoo. Nakita sang Ginoo ang inyong pagpangabunlay, ang inyong sakripisyo. Hindi ka mo mawadaan sa paglao. Padayon na ka mo sa pagpangabunlay. 50 minutos, magaligad sa taknang 2:00 sa hapon. Mga kabyanan ng iban, pagid ng mga balita, patpato nato sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Man. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ginapsalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Rochel Jones Otahero sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na ba nga ang mga labing usbing nga kasayura? Bulag, ublag, tugtog sa masunod natin nga pag-ulugdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.